What's up mga kababayan? Kamusta ko dyan? So Friday, kakaos lang natin ng trabaho and then kakarating din lang natin dito sa bahay. So medyo masama nga ang panahon ngayon at medyo makulimlim at malamig. So akala ko nga summer na. Sus, yun pala. Nagkaano pa? Parang winter pa kasi malamig. Tignan nyo yung panahon ngayon, oh, makulimlim. Tapos medyo mahangin. At saka nga pala bukas medyo rin. Masama ang panahon, malakas ang hangin bukas, nasa 50 yung lakas niya ng hangin. So bala ko sana magtabas kasi ngayon ng damo. Ayun, medyo malago na yung damo natin. Bala ko sana magtabas kasi medyo malamig nga. Siguro magtatabas lang ako ng Sunday. Pero kung sa bukas, Sabado, kung medyo sa hapon maganda na panahon, baka sa hapon tayo magtabas. So kakabili ko nga rin pala ng mga kababayan ng ng patuka. Ito nga pala yung ating patuka na nabili kanina. Kasi paubos na yung patuka natin sa manok. Hanggang talagang hindi naabot hanggang bukas yung patuka natin. Kakaawa naman yung mga manok natin. Saka baka mamaya hindi na mangitlog. So bubuhatin ko nga lang pala muna itong patuka natin. Lalagyan natin sa ating patukaan. So ano nga pala to, nasa 25 kilos din. So sa isang sako ano siya, $24 sa isang sako. So bali doon sa tindahan wala akong yung number. May number kasi para kahit paano maka-discount ka. So susunod manghihingi ako ng number doon. Ano bang tawag doon? Basta may number kaya bibigay sa'yo. Hindi pala ako nakakahingi ng number kahit paano makatipid tayo sa pagbili ng patukaan natin. So yan, medyo nakakangalay din pero okay lang naman. Tsaka katapos din lang natin mag-gym kanina, nag leg day tayo. So ito yung ating mga dami nating ipot pataba sa ating garden. Ating garden hindi pa natin naayos. Sana sa susunod maayos na natin yung garden natin. So bago natin ilagay yung patuka sa manok, palalabasin ko muna yung ating mga alaga na si Hachi at saka si Boton. Ay, nagtatahol na nga sa loob ng ng bahay. Kunin ko lang yung mga gamit ko dito sa loob ng sasakyan. So dahil nga nag-gym tayo kanina, yan mga gamit natin. Ito yung ating nagpalta na damit. Saka yung kahapon, nag-gym din kasi ako kahapon. Naiwan ko tong ito isang damit sa gym. Kaya hindi mawawala naman yan. Yung nakaraan niya, itong inuman ko, naiwan ko doon nung Lunes. Kahapon ko lang nakuha. Kaya so ito na yung ating mga alaga. Hi Hachi! Hi Boton! Ihi na kayo. Go outside na. Go outside. O yun saya naman yung dalawang yan. Ako. Kasi pagkakakarting namin at merong meron tao sa labas. Talagang ako excited na lumabas yan. Ganun talaga yung mga dalawa nating alaga ditong makukulit. Meron pa nga yung isa nasa loob. Hi Boton! Hi! Kamusta? Uy! Nakahihi ka na? Oo. Tapos ito yung ating alagang pusang makulit. Hi! Hi Yuki! Hi! Hi Yuki! Hi Boton! Dito ka sa labas! Uy! Dito ka sa labas! Boton? Yuki? Kamusta ang Yuki? Kamusta ang Boton? Ha? Kamusta ang Boton? Kain ko nga! Ito may harang kasi ito kasi gawa ni Hachi. Kasi kung saan napunta doon sa loob, minsan nahiga sa sopa. Ayaw ng asawa ko ng nahiga sa sopa dahil nga mag-aamoy aso. Ayan, nangungulit na naman sa may nakita namang insekto. Wow! Love ni Daddy. Love ni Daddy. Di ba? Kumusta naman ang Boton? Ha? Wala si ate? Wala si mami? Ha? Ano si ate? May pasok si ate? Si mami nasa galaan? Ha? Bakit niya? Namiss mo si Daddy? Oh.
Ganyan to. Ganito to ka-sweet. Alam niyo ba to? Alam niyo ba tong asong to? Ano to? Bali, binigay lang na boyfriend ng anak ko. So, ito ay 10 years old na. Pero talaga nung umuwi to, talaga nagpunta to sa amin dito. Talagang ano siya, ang kunang balayibo niya, bulbul, parang napabayaan na. Yan yun, maganda na. Tsaka ano siya, nakakipaglaro na, hindi kaya dati nandito. Wala lang, parang, ano lang, kakain lang siya, tapos tutulog na, ganun. Ganun tong asong to. Pero ngayon, naku, parang bata na, masiglat talaga siya. Diba, Batan? So, ito si Hachi, meron pa siyang, hotspot. Pero pagaling na siya, siguro next week, pwede na tanggalin yung cone niya. So, minsan naman tinatanggal ko yung cone niya. Yun, lalo na pagkakakain na siya. Go outside? Nasa labas ka na pala. So, tara. Nalalayo ha? Baka ako saan punta kasi ito. Minsan, pagka kami, yung busy sa loob, pupuntahin dun sa kapitbahay kasi may mga aso dun. Ang inaalala ko lang kasi, okay lang pumunta sa kapitbahay. Ang problema lang, yung mga sasakyan, baka kasi masagasaan kasi tabi ng highway kami, inadaan siya dun. Kaya inaalala namin, pagka mabibili sa sasakyan at hindi mabiglang tumawid siya, siyempre alam niyo na mangyayari. Pero wala kami magagawa dun, hindi rin masisisi yung driver, kasalanan din namin dahil napabayaan namin yung aso. So maglalagay na tayo ngayon ng patuka sa ating mini farm. Ito, magtatanggal tayo muna ng pise. Buti madali tanggalin. Alam niyo ba nakaraan napakahirap tanggalin ng tali, yung gantong tali. Nabot na yata ako ng 30 minutes pagtatanggal. So, ito, madali tanggalin. Saglit lang, segundo lang, natanggal na. So, ilalagay lang natin ito sa loob. Meron tayong balde doon patukaan. So, yun, lagay lang muna natin. So ayan nga pala yung ating mga manok. Yan, naglabas na pagbukas ng pinto. So ito nga pala yung ating lagyan ng patuka. So meron pa naman siya, kaso lang paubos na nga. Yan So dyan lang sila tutuka. Sa anong yan, sa mga butas na yan. Yan, natuka na nga. Sip. Ang gagawin ko pagka ganyan, pagka dating wala na mapatuka, ginaganyan ko na lang. So ilalagay lang muna natin. Hello, mami. So, kasalitin na natin dito. Tuloyin natin. So, abot na to ng 1 week. Kung saan balbing to. Meron natirang malahati. So, almost 2 weeks. Ganyan lang ating lagyan natin dito sa loob. Yan. Tapos merong itlog nga pala rito sa loob. Nalaglag na. Kasi minsan kung sasanto na itlog, may lalagyan naman ng itlogan. Ayun, daming itlog sa loob. Kita nyo ba? Madilim. So mamaya papakita natin yung itlog. So ito nga pala yung mga itlog yan. Meron ditong itlog, 2. Bali 3, naroon isa. Saka ito, dito nagumpukan yung mga itlog, ang dami. Sana kompleto yung itlog, 14 kasi 14 lang sila . So, tatakluban ko lang to and then magpapainom tayo maglalagay tayo ng tubig sa kanilang inuman. So, yun mga kababayan, tapos na tayo maglagay ng tubig sa ating manukan and then nakapag-harvester na ako ng itlog. So, bali 13 lang yung nakuha natin pero 14 yun, yung isa basag kaya hindi ko na kinuha. Pinatuka ko na lang doon sa mga manok niya. And then, balik nga pala tayo about doon sa weather. Kasi yung nakaraan nga pala napakaganda ng panahon. Napakainit na. Negative 26 na. Positive 26, sorry. So, para nasa Pilipinas ka na. And then, the next day, 2 araw umulan. And then ngayon naman, eto na. Lumamig na. And then hanggang bukas, medyo masama pa ng panahon. Kaya yung ibang nagpipishing dito ng lobster ay stop muna kasi delikado sa dagat. Yan, medyo yung pakiramdam ko nga rin kasi medyo may sipon na rin kasi pabago-bago talaga ng weather dito sa sa Canada. Kaya talagang kailangan mo laging babantayan yung dito, weather. Laging titingin pala sa weather sa application weather dito. So, yun lang muna mga kababayan. Ingat lagi tayo lalo na dito sa PAI sa Canada.
At pati sa ating mga OFW. At saka wag nyo pong kakalimutan laging mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Dance TV. At yung mga kabayan, ingat lagi, lalo sa ating mga OFW. Salute.